Almost 150 years na po mula nung maimbento ang kotse. At syempre guys, ganun na rin po katagal mula nung maimbento ang braking system niyan. Sa haba po ng panahon na yon, ay naging very effective na po ito sa pagpigil sa mga gulong natin kahit matulin pa ang pag-ikot nito. In fact, sa sobrang effective po nito ay kaya nitong ilak ang mga gulong sa pagkakahinto. Kaya lang guys, kapag naglalak ang mga gulong natin, wala na pong control ang driver kahit iliko niya pa ang manibela. So dahil po dyan ay naimbento ang ABS. Para mas proper nating maintindihan kung ano ba tong ABS, kailangan po muna natin maintindihan ang relasyon ng braking sa steering. Ang mga sasakyan po natin ay able na umandar, mabagal man or matulin dahil sa patuloy na pag-ikot ng mga gulong. At nakokontrol po natin ang sasakyan kung saan natin gustong lumiko gamit ang steering wheel. Pero guys, able lang na lumiko ang isang sasakyan kung patuloy na umiikot ang mga gulong nito. Kung mabagal lang ang andar natin, wala po tayong problema sa paghinto. Kahit na banayad na tapak lang sa preno, hihinto po yan. Pero guys, ibang usapan na pagka matulin. Lalo na kung sa hindi inaasahang pagkakataon ay kakailanganin mong pubreno or mag-hard brake. Kadalasan, ang instinct po natin ay tapakan ng todo ang brake pedal. Kaya lang guys, sa mga non-ABS ang braking system, kapag todo nyo pong tinapakan yan, malamang po yan ay mag-lock. At hindi nyo na makokontrol kung saan ililiko ang sasakyan. I-slide na po yan. At kahit nakatodo na po ang liko nyo sa manibela, halos diretso pa rin umi-slide ang sasakyan. Yung ganyang mga disgrasya po ay maiiwasan kahit hindi kayo naka-ABS. Kung ang driving skill nyo ay ka-level ng mga professional car racers katulad ng mga F1 driver. Kasi alam nyo ba guys, ang mga F1, hindi po yan equipped ng ABS. Ang mga professional drivers po kasi niyan, gumagamit ng technique na tinatawag na threshold braking. Alam nila kung hanggang saan lang yung tapak na gagawin nila para effective na pumipreno pero hindi maglalak ang gulong. Kasi kabisado nila yung racetrack. Bago po sila sumalang sa karera, alam na nila kung ilan ang liko at saka mga twist niyan. Ibang iba po siyempre ang senaryo sa mga common na streets at saka mga expressway na hindi natin kabisado ang mga likuan at saka kuminsan bigla na lang magkakaroon ng obstruction sa daan. Kapag ikaw po ay equipped ng ABS, kapag ikaw ay naharap sa isang unexpected obstruction at high speed, pine-prevent niya pong mag-lock ang mga gulong kahit todo na ang tapak nyo sa preno. Meron po kasing mga individual sensors ang bawat gulong. At kapag na-sense po nito na maglalak ang gulong, i-release po ng modulator unit ang pagkakapreno para magkaroon po ito ng tinatawag na intermittent braking. You don't say! Yan po ay para habang bumabagal yung sasakyan ay mayroon pa rin control ang driver sa kung saan niya ito gustong iliko. Nang hindi basta-basta i-slide, mas simpleng paliwanag po ay para bang automatic na mayroong on and off switch ang mga preno kapag ka ikaw ay may ABS. Tapos alam nyo ba guys na hindi lang sa unexpected na obstruction effective ang ABS. Kasi very useful din po ito sa mga kalsada na mayroong different levels of traction. Katulad ng mga kalsadang basa kapag umuulan. Or kuminsan naman, yung mga kalsada na nagkaroon ng oil spill. Very effective din po ito dun sa mga kalsadang nagkakaroon ng yelo. So kung non-ABS po ang sasakyan mo at nadaan ka sa ganitong mga kalsada, kapag nagpreno ka, ay nagkakaroon ng mga gulong na may traction at gulong na walang traction. Ganyan po yung mga nakikita nating bigla na lang umiikot habang umaandar. So kapag po ang sasakyan ay naka-ABS, alam po ng mga sensor kung aling mga gulong ang bibigyan nito ng intermittent braking. Napaka-smart po ng sistema na ito na nagagawa niyang bigyan ng magkakaibang level ng braking ang bawat gulong. Nangyayari po yan ng napakabilis nang hindi po natin nararamdaman. Pagdating naman dun sa pagbe-brake ng diretso lang, mas maiksi po ang braking distance ng naka-ABS kesa sa hindi naka-ABS. Kasi nga po, nalilimitahan ng ABS ang slippage or yung pagdulas ng gulong. Kaya po ang dalawang sasakyan na isang ABS at isang non-ABS, pag sabay nyo po yung pinaandar at sabay nyo rin pong ipepreno, mas mabilis na makakahinto yung naka-ABS.
Dahil po very effective itong ABS, kapag may budget ang buyer, mas pinipili nila yung mga sasakyang equipped ng ganito. Kahit na medyo mahal, at least mapapanatag ang loob nila na mas safe sila sa ganitong sasakyan kahit na sila ay madalas umaandar ng matulin. Alam nyo ba guys na halos kalahati ng mga viewers natin dito sa DMA ay hindi pa nakasubscribe. Kaya kung isa po kayo dito sa mga hindi pa nakasubscribe, pindutin nyo na yung subscribe button pati na yung notification bell. Para every time na meron tayong bagong video, automatic po na isasuggest sa inyo yan ng YouTube. So muli ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye bye!